anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Libra sa period na to. Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. I-enter ko lang ang aking YouTube membership. Baka lang magustuhan nyo. How to join? Pakiclick lang ang join button dito sa YouTube para makita ang mga exclusive perks na ino-offer ko. Anyways, magsimula na tayo. Anong meron dito? Ang bida natin ay babae. Pwede rin namang lalaki. Pwede rin lalaki kung introvert. Okay? Pero since dalawa yung gender, mag-focus tayo sa babae para hindi tayo malito. Pero again, pwede nga rin sa lalaki. Pero para lang hindi tayo hindi tayo magkalituhan. Gawin na lang nating babae, yung bida. So, yung bida natin ay bukod doon sa sinabi kong information ay kasal. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo. Okay? O sa kakilala nyo. Kasal. May anak. Mayaman. Kung di mayaman, may business. Kung walang business, edi may trabaho. Kung di boss yung bida, edi baka ito yung boss ng iba sa inyo. Pwede rin nasa 40 to 59 years old yung bida. Oh, double 4 pala to. Hindi ko napansin agad. 4 of wands, 6 of wands, at ito nga 4 of pentacles. So, ano meron dito? Magdadagdag ako ng extra pang card. Feeling ko kulang yung information. So, tungkol saan to? More like sa career. Kasi kanina hindi ko maintindihan kung relationship ba o career. Pero tingin ko sa career to. Na para bang may good news na paparating. Okay? Or pwedeng magkakapera yung iba sa inyo. O may increased salary. Kung dito literal na promotion, sabihin natin, example lang, perfect ang attendance ngayong buwan. So, dahil perfect, di malaki yung sahod na makukuha. Diba? Walang absent Or kung di man kalaki yan ng sahod, sabihin natin magkakaroon ng OT yung iba sa inyo. Nabayad, syempre. Na pwedeng dumagdag dun sa basic salary. Or halimbawa, nasa sales yung iba sa inyo, may commission. So, matatarget ang quota, kaya may commission.
Kaya yun, magiging masaya. Malaki chance na magiging masaya ang iba sa inyo. Hopefully, lahat na lang, no? Pwede ring sabihin natin may mga utang yung iba sa inyo, mababayaran na dito. Sabihin din natin may sakit yung iba, gagaling na. Sabihin din natin case to case basis kasi may pinapagamot yung iba sa inyo, whether sarili nila o kamag-anak o kapamilya. Example lang, na para bang kakapera yung iba sa inyo pang suporta dun sa may sakit na kapamilya, kamag-anak, etc. Anyways, malaki din yung chance na ma-recognize yung iba sa inyo sa workplace. Dahil sa kanilang wisdom, experience, skills, talent. Anyways, parang ma-appreciate pa. Ma-appreciate yung iba sa inyo. Sa mga pang oras, dahil dyan, kukuha tayo ng ibang deck. So, sa part na to, ibang senaryo. Okay? Minsan, nagdurugtong, madalas, hindi. Pero tingnan natin kung ano pang information na masasabi nito. So, may High Priestess tayo. Upright. Ito. Upright din. Knight of Swords. The Devil yung dulo. Alamin muna natin to. O ito muna. High Priestess. So wait lang. Ito na lang. Ano itong The Devil? Nahulog na to. The Devil. Three of Cups pa to. Kano. Tingin ko ito yung bida natin. Ay, teka, may Knight of Swords pala dito. Ito yung bida natin. Ito sana, kaya lang mayroon pala nito. So, ito na lang ang bida. So, again, ito sana, kaya lang mayroon pala nito. Hindi ko napansin agad, kaya ito yung bida. So, bida natin ay lalaki. Pwede ring babae kung extrovert siya. More like single siya. Or byudo. Or bakit yung ex-husband, ex-partner na lang in general. Na iba sa inyo. Ano to? May tendency ng something na parang unexpected or more like wake up call.
So, ano yung the devil natin dito? Toxic energy. So ang dating sa akin, may iba sa inyo na ito pala, tong bida natin obsessed pa rin ito, magiging love na to unconditional love. Obsessed pa rin dito sa part ex din niya. Kaya lang ex niya in a relationship na sa iba. Kaya may 3 of cups dito. Kasi yung nagugustuhan niya ito. Whether ex to or nagugustuhan niya. In a relationship sa iba. Kumbaga, mahal niya pa rin kahit ganon na in a relationship na itong nagugustuhan niya sa iba. Kaya may wake up call tayo dito. Kailangan niya nang gumising sa kahibangan niya sa the devil natin na may kinalaman sa obsession. At sundin niya tong kanyang sariling intuition na mali nga. Meron naman siya intuition dito Guidance din to guidance sa universe. Binibigyan naman siya ng somewhat warning sign. Kaya lang, kasi nahuli yung devil Ang dating din niya pinapansin yung kanyang intuition. Kasi ito pa rin yung the devil na parang lamang tong the devil. Lamang yung desire niya ng tawag dito ng addiction. Dito sa nagugustuhan niya, whether crush niya to or ex, basta may sabit in a relationship na yan sa iba, pero again gusto niya pa rin unconditional love to. So nahihibang siya yung tao dito, nahihibang sa nagugustuhan niya, kaya lang in a relationship na sa iba na para bang binibigyan siya ng intuition dito, di ba? Ayaw niya sundin. Kaya yan, lumabas yung the tower na wake up call against dito sa toxic energy na yun nga, may kinalaman sa obsession. Naging relationship reading tong part na to. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, kundi man para sa inyo, di baka para sa someone na malapit sa inyo na magbabase doon sa description natin kanina. Anyways, ito yung person ng bida sa kwento. Aries, Gemini, Sagittarius. So, ganito yung person ng bida sa kwento. Possible zodiac sign, Aries, Gemini, Sagittarius. Kung di man para sa inyo tong reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Ito yung possible zodiac sign niya. Taurus, Gemini, Virgo, o Scorpio. Ayun. Iba pang clue, same instruction. Kung di man para sa inyo tong clue, di baka para doon sa person nyo, kakilala o idol. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo. So may someone na mas matanda sa bida natin. So probably yung person niya mas matanda sa bida natin. Oh, lalaki. Siguro lalaki yung mas matanda.
redhead. Either siya to, na ganito kulay ng buhok. Ma-red. Pwede purple, burgundy, reddish brown, orange. Or baka yan yung person niya. Papakulay na lang ng buhok in general. So, may samo na nagpapakulay ng buhok. To exaggerated features. So, may something na parang sobra. Sa mga bida natin sa kwento. Yun nga, yung literal na bida at yung person niya. O yung third party. Exaggerated features. So may sobra. Siguro sobra sa makeup, sobra sa haba ng kuko, sobra sa laki ng hikaw. Ano pa ba? Sobrang tangos, sobrang laki ng bibig, sobrang mapanga, sobrang laki ng noo, sobrang laki ng tenga, sobrang haba ng baba. So again, may sobra sa kanya. Hindi ko alam kung ano. So depende, okay? Depende sa kung ano meron siya. O sobrang ikli na manamit, o sobrang butas-butas ang damit. Kasi may ganong style, di ba? Butas-butas yung damit. Masyadong revealing. Yung damit, maraming skin na nakikita, pwedeng gano'n. Anyways, punta na tayo sa susunod. Tabi ko lang tong deck na ginamit ko para hindi na ako mag-aayos mamaya, di ba, para mabilis. Saka para presentable at hindi nakakalito. So ito yung susunod na deck. So sa part na to, 2 card lang yung ilalabas ko, okay? Hindi ko na ginagamitan ng clarifier cards kasi ang main focus ko dito ay makarami ng information na pwede natin makuha sa deck na to. Anyways, tingnan natin anong pwedeng ibang senaryo ang masasabi nito. Oh, ang dating madi-disappoint daw yung iba sa inyo. Kanino? Sa kaaway nila. May makakaaway yung iba sa inyo, baka present na talaga to. Itong kaaway nila. Ibang klaseng kaaway to, parang matindi yung galit. Kasi nakalagay mighty enemy. Kasi may level yan, di ba? May enemy na nainis ka lang. O hindi masyadong threatening, di ba? Ito para siyang violent or nagkukos ng threat o pwede mag-cause ng threat sa iba sa inyo. At yun ang cause ng disappointment. So again, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, may presence tayo ng mighty enemy. Ito, ginagamit lang sa yes or no. Hindi naman tayo yes or no. Questions? Oh. Ang dating sa akin, fake to. Fake compliment ay posible. So, yung iba sa inyo baka maka-experience ng ganito. Pupurihin pero fake pala yon.
Pinaasa lang yung iba sa wala. Akala nila sincere yung puri, hindi pala. May masabi lang, siguro ganun. Oh, ito maganda. Basahan natin ang success in all enterprises. Lalo na sa tulong ng kaibigan. Ano siya, more like teamwork, collaboration, na magiging successful. Ganun yung dating. Cooperation, teamwork, collaboration, building together. Yun. Parang project na hindi kayo alone. May presence ng ibang tao. More like kaibigan ng iba sa inyo. So again, malawak to eh. Basta kung ano man yung collaboration ng iba sa inyo sa pagitan nyo at ng kaibigan, eh magiging successful yon. Ay, last na pala to. Mahaba na pala yung oras. Oh. Nasa 22 minutes na tayo. Last spread na to. Ito, walang makakapigil sa pagdating ng good news. Hindi yan mai-evil eye. So, ang dating sa akin, tuloy na talaga tong good news na paparating. Walang makakapigil. Kahit magkaroon pa ng presence ng spell, evil eye. Mangyayari pa rin to. Tong good news. Don't worry. So, sana natin tong good news na paparating para sa iba sa inyo o para sa lahat na lang sana. May paparating na good news. Ngayon, pupunta tayo dito sa last deck. Babasahin ko na lang tong part na to para mabilis. Kunin nyo lang yung info. Nasa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. General advice at prediction na to sa period na to. So sabi, confusion. All seekers of truth experience confusion. Ask the divine to provide the answers you need. Learn. So sabi, let love show you how to learn from each other. At ang huli, temptation. Think carefully about the situation. Tingin ko mas tatama tong part na to, temptation, dun sa nauna nating reading na may obsessed, di ba? Dun papasok yung temptation. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.